Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po muna natin ang mixing story na ibabahagi ko sa inyo. Ako si Rani. Laki ako sa isang hasyenda. Enkargado ang lolo ko at mayordoma naman si lola. After ng graduation sa high school, ay inirekomenda ko ni lola na magsilbing houseboy ng aming amo sa kanilang bahay sa isang village sa Makati. Gusto ko rin kasing makarating ng ibang lugar at makapag-aral sa college, kaya mabilis akong nakumbinsi. Noon ay 16 anyos pa lang ako, pero hindi sa pagmamayabang ay may dating din ang porma ko. Medyo nanibago ako sa bagong environment nang makarating ako sa Makati. From rural to ultra-urban community. Malaki ang bahay ng amo naming babae. Kaya 4 kami lahat na member ng household, pero ang amo namin ay nag-iisa na dahil may kanya-kanya ng pamilya ang 5 nitong anak. At isa pa ay matagal na rin tong byuda. Noon, nasa late 40s na si ma'am, pero maganda pa rin. At kahit may konting pagka-chubby, ay sexy pa rin to at nakakaakit pa rin talaga ang itsura. Noon ay unang nauso ang Betamax dito sa atin. Minsan na dumating ang amiga ni ma'am galing sa Singapore, ay may dala itong pasalubong na Betamax na ipinabuhat naman sa akin paakyat sa kwarto niya. Nagpatulong na rin si ma'am na ikabit ang mga kable dahil may alam na rin ako sa electronics. May napansin ako na beta tape na may tatak na for adults, pero wala akong idea kung ano yun. Pagkatapos kong maikabit ang mga cable, ay bumaba na ako at nagtungo sa aking quarter para matulog. Isang araw, sa may garden ay may kapilyohang pumasok sa ulo ko nang mapansin ko ang bintana ng kwarto ng aking amo. Inakyat ko ang malaking puno na nasa tapat mismo ng bintana at tiyempo naman na nagsisimula na ang palabas na pinapanood ni ma'am sa kanyang TV. Nagulat talaga ako sa entrada ng pelikula. Isang magandang babae at poging lalaki ang nagpapakasa sa higaan na halos umuga ng sobra. Biglang nagising ang diwa ko at napalunok. Walang kakurap-kurap ang aking mata sa pakikipanood dahil first time kong makapanood ng ganong klaseng palabas. Grabe talaga yung naramdaman kong epekto nun sa akin. Maya-maya ay napansin ko lang si ma'am na parang hindi na siya mapakali at parang napapatingala to sa pagkakahiga at natawa na lang ako. Inulit pa ulit ng isang beses ni ma'am ang palabas at maging ako ay inulit ko rin ang panunood. Nang matapos ay bumaba na ako sa puno at nagtungo sa aking quarter. Hanggang sa pagtulog ay nag-aalab pa rin ang pakiramdam ko dahil sa nasaksihan ko kanina. Kinabukasan ay ginising ako ng maaga ng isang maid. Nakiusap na ako muna ang maglinis sa loob ng mansyon dahil masama ang pakiramdam niya. 5:00 lang noon ng umaga at inuna kong linisin ang sahig sa second floor. Nang matapat ako sa kwarto ni ma'am, ay napansin ko na medyo nakabukas ang pinto at bukas ang ilaw ng lampshade. Wala akong naririnig na anuman, pero natukso akong dumungaw sa loob. Parang estatwa na napapigil ang hininga ko nang makita si ma'am na walang kahit anong suot sa pagkakahiga at nakabukas ang mga binti nito paharap sa akin. Pinagpawisan ako ng todo at para akong lalagnatin ng mga oras na yun. Hindi ko inaasahan na ganoon ang itsura ni ma'am ng aking mapagmasdan.
Dali-dali kong nilisan ang kwarto ni ma'am at nagtungo na lang ako sa ibang bahagi upang ipagpatuloy ang paglilinis. Sa buong maghapon ay ang nakakatakam na itsura lang ng Donya ang nasa isip ko. Kahit may edad na siya ay maganda pa rin talaga ang katawan. Kahit medyo may katabaan ay maganda ang korte at makinis. Maputing maputi at wala pang gaanong kulubot. Kinagabihan ay sinubukan kong umakyat ulit sa puno nang inakala ko na tulog na lahat ng aking mga kasama. Laking tuwa ko nang makita si ma'am habang inilalagay ang beta tape na paborito niya. At ako man ay pigil ang hininga habang nanunood ng palabas. Panay na rin ang inom ng red wine ni ma'am habang nanunood at napansin ko na napapahaplos na siya sa kanyang harapan habang pinapanood ang eksena. Ako man ay hindi nakatiis at tumugon na rin sa aking pangangailangan kahit nasa puno pa ako. Nang matapos ang palabas, ay pinatay na ni ma'am ang ilaw at bumaba naman na ako upang matulog. Sinikap kong magising ng mas maaga at eksaktong 4 a.m. ay nagtungo na ako sa mansyon at pumunta kaagad ako sa silid ng Donya. At laking tuwa ko nang makita kong bukas ang pinto at malaya akong nakapasok. Malakas ang loob ko dahil alam ko na mahimbing ang pagkakatulog ni ma'am sa dami ng nainom na red wine. Nanlaki ang mga mata ko nang muli kong makita si ma'am na walang kahit ano sa sarili. Sa puntong yun, hindi na ako nakatiis at umupo na ako sa gilid ng kama at sinulit kong pinagmasdan ang kabuuan ng mistis akong amo. Sa sobrang gigil ko ay buong tapang kong inamoy ang leeg ni ma'am, pababa, at hindi ko napigilang idapo ang aking labi sa kung saan-saan. Maya-maya ay biglang umikot ang balakang ni ma'am at sa takot na magising siya ay agad kong inawat ang aking sarili. Agad nilisan ang kwarto niya tsaka ako hinarap ang iba pang gawain. Grabe talaga ang takot ko noon. Sa isip-isip ko, baka masisante ako pag nagising si ma'am at makita niyang may ginagawa akong kalokohan sa kanya. Dumating ang Sabado at kakaiba ito sa lahat ng araw dahil nagkasabay-sabay ang emergency paalam ng 3 kong kasamang maid at ako ang naiwan para sa halos lahat ng mga gawain. Ayos lang sa akin. At lihim din naman akong natutuwa sa kakaibang nadarama dahil malaya akong makakakilos sa iba kong naiisip na kalokohan. Kasalukuyang nasa garden ako at nag-aayos ng mga halaman na halos mga imported dahil passion ni ma'am ang gardening. Nagulat na lang ako sa itsura ng Donya nang lumabas at nagtungo sa garden dahil kakaiba ang attire niya. Nakasando ito ng manipis at ang shorts ay sobrang igsi. Biglang nahalata ni ma'am na nakatingin ako sa kanya. Bakit para kang nakakita ng multo? Tanong niya. Ma'am, ngayon ko lang po kasing nakita na ganyan yung suot nyo. Ang sexy nyo pala. Sagot ko. Napangiti lang ang Donya sa aking sinabi. At pinagpatuloy niya ang ginagawang pag-asikaso sa mga halaman. Hindi niya alintana na halos magpiesta na ang aking mga mata sa nakakatakam na itsura niya. Nang malapit na ang tanghali, ay inawat ako ni ma'am sa ginagawa ko at nagtungo kami sa kusina upang magluto at inutusan niya ako na ako na ang magluto. Alam ko kasing iluto ang putahe, kaya pinabayaan na lang niya akong dumiskarte at nagmasid na lamang siya. Maraming beses na pag lumalapit si ma'am sa akin, ay napapadikit sa aking balikat ang kalusugan ng kanyang harapan. At daw ako ang kalambutan nito.
Nagtataka lang ako at parang baliwala lang yun sa kanya. Hanggang sa pagkain ay nagsalo na kami dahil gusto raw niya na may kausap para ganahan. Habang kumakain ay hindi maiwasan na hindi ko pagmasdan ang kanyang nakakaakit na ganda. At hindi naman siya nagagalit pag nahuhuli ang mga mata ko. Muli siyang nagtanong sa akin. "Maganda pa ba ako, boy?" Tanong niya. "Opo, talagang napakaganda po ninyo, ma'am." Ang sagot ko at biglang nagseryoso ang itsura niya. "Alam mo ba, napanaginipan kita kagabi. May napanood kasi ako na palabas at marahil ay sobrang naapektuhan ako. Sa aking panaginip, nagpapakasasa ka raw sa akin habang nakatulog ako." Bigla niyang hinawakan ang mga kamay ko at nagpatuloy sa kanyang kwento. Aaminin ko, nadala ako sa panaginip kong yun. Sana nga totoo nilang yun eh. Napakatagal na kasi nung huli akong nakatikim. Dagdag pa ng amo ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi ni ma'am. "Ma'am, paano po kung sakaling totoo?" Nanginginig kong tanong. Well, imposible na walang mangyari ngayon, di ba? Pero sana, tayo lang ang makakaalam kung sakali. Ha? Tayo lang kasi yung nandito eh. At boy, sabik na talaga ako. Gustong gusto ko ulit maranasan ang tunay na alapaap. Matapos ang sinabi niya ay wala na kaming imikan sa isa't isa. Hanggang matapos ang pagkain. Habang naguhugas ako ng mga pinggan, ay sinabihan niya ako na sumunod ako sa kanyang kwarto pagkatapos kong magpahinga. Pagbalik ko sa quarter, ay dali-dali na akong naligo at pakiramdam ko ay halos lalagnatin na ako. Sinabon kong mabuti ang aking sarili, lalo na yung pinagmamalaki ko na alam kong malapit nang mabinyagan. Matapos magpatuyo ng buhok at makapagbihis, ay dali-dali na akong pumasok sa mansyon at halos liparin ko paakyat patungo sa kwarto ng mistisang Donya. Nakasara ang pinto noon at nagbigay galang muna ako. Kinatok ko ang pinto at narinig ko ang maamong boses ng Donya. "Tuloy ka, Rani, pasok ka na." Pinihit ko ang knob at dahan-dahan na tinulak ko ang pintuan. Para akong estatwa sa pagkakatayo. Nang maabutan kong si ma'am, ay isa-isa nang tinitilapon ang mga suot nito sa sahig. Napakaganda, napakakinis. Para akong nakakita ng isang modelo sa TV. "Ma'am, pwede na po ba ako sa inyo? Bata pa po ako eh. At wala pa po akong karanasan." Sambit ko habang hinahaplos ni ma'am ang kanyang mga binti papataas hanggang sa hita. "Don't worry, tuturuan kita. Huwag kang kabahan, okay?" Malambing na sambit niya. Sa puntong yon ay wala na akong nagawa pa kundi tumugon sa nais niya. Agad kong tinabihan si ma'am at unti-unting nagdikit ang aming labi. Kahit may air conditioner ang kwarto ay hindi sapat yun upang maapula ang pagtagaktak ng aming pawis sa sobrang gigil sa isa't isa. Tama ang sabi ng iba, hindi mahalaga ang malayong agwat ng edad kapag nadarang na kayong pareho. Matindi na rin ang pagkakayakap sa akin ni ma'am at dama ko ang kalambutan at init ng Donya sa aming pagyayakapan. Hindi na kami pwede pang mapigilan sa tindi ng uhaw namin sa isa't isa. Mabilis akong pumwesto sa pagitan ng mga binti niya at tuluyan ang tinugunan ang pangailangan naming dalawa. Napakaganda ng facial expression ni ma'am habang ninanamnam ang bawat sandali naming dalawa. Halos mawala kami sa katinoan ng oras na yun at hindi namin alintana na ako ay isang boy lang
at siya ang amo ko. Hingal na nakangiti sa akin si ma'am nang makontento kami sa isa't isa. Muli niya akong niyakap. Nasabi ko na lang sa kanya na, "Ma'am, naangkin ko na ho kayo. Akin na po kayo ah." Napatungo na lang ang donya na may kasama pang matamis na ngiti. Ilang minuto lang ay humirit pa siya ng ilang beses at parang walang kasawa-sawa sa akin. Simula noon ay naging madalas ang pagpuslit namin ng donya sa kama. Pero iba yung ingat kami upang hindi malaman ng mga kasama kong maid. Sa gabi ay sinisipingan ko siya at dinadala ko siya sa rurok na para kaming mag-asawa na walang kasawa-sawa sa isa't isa. Nagtagal pa ng ilang taon ang relasyon namin ng donya dahil pinag-aral niya ako sa college at nagkaroon pa ako ng magandang posisyon sa kanilang kumpanya. Sinuklian ko naman ang kabaitan niya sa akin ng iba yung aliw at ligaya tuwing gabi. Hanggang dito na lang po ang ating story at sana ay nagustuhan nyo. Please don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you!